good afternoon sa inyong lahat. Andito kami sa sasakyan ngayong tatlo kasi punta kami ng Pesula guys, or yung pinaglabhan ng damit ni Nico kasi kukunin na namin. Tapos mayroon din akong kailangang bilhin na ink. Tapos after nyan is pupunta kami ng Gubat. I think mag-mushroom picking ako today, pero meron pa kaming mga dadaanan bago ako mag-mushroom picking guys, kasi may mga kakailanganin kami for this week. Yung ano pala tawag nito, mushrooms guys, wala sana, yung mushroom picking wala sana to sa plano today, pero since pupunta naman si Nico sa home place, sasama na lang kami ni Anika kasi meron pa akong kailangan para dun sa projects ko nga na ginagawa for my mushroom. Actually, naka-holiday ako ngayon guys, naka-sick leave ako for Anika kasi masama ang pakiramdam ni Anika kahapon. After naming pagkarating namin ng bahay guys, sumama yung tiyan niya, and it's very normal here kapag nag-change yung weather, may mga flu, may mga stomach flu, ganyan. So masakit daw yung tiyan niya. Tapos alam nyo ba, si Anika kasi hindi kasi yan siya umiinom ng gamot guys. Never ko siyang pinainom ng mga paracetamol, mga ganyan-ganyan na gamot, yung mga pang-ubo, ganyan. Kasi bibihira lang, and it's viral naman, kaya hindi kailangan ng mga antibiotics or any gamot-gamot. So ang ginawa ni Anika, ang ginagawa ko lang talaga guys, kapag merong masama sa pakiramdam niya, like may ubo or sipon, tapos yung mahirapan siya makahinga guys, kasi puno ng phlegm yung ilong, ganyan, effervescent oil lang talaga guys. So yan ang alam ni Anika. Kaya after nung naligo siya kahapon, after nung nagpuna siya, natingala ko, bakit amoy effervescent yung aming bahay? Si Anika pala is kumuha na siya ng effervescent oil, tapos hinaplas niya na doon sa tiyan niya kasi nga masakit daw yung tiyan niya. Tapos yung natulog na siya, pagka morning sabi niya magpalagay pa rin daw siya ng oil. Effervescent oil din talaga yung alam ni Anika. Kung meron ditong pau de arco, baka pau de arco din yung ihaplas niya, kasi hindi yan siya marunong uminom ng gamot guys. Even ako, hindi ako marunong uminom ng gamot. Magaling ako magpainom ng gamot sa ibang tao, pero ako kung painumin mo ako ng gamot guys, napakahirap kasi hindi mo ako makakonvince agad-agad. Pero yeah, natuwa lang ako kasi nga effervescent yung nakinuha niya, which is very good naman talaga, di ba? Alam mo yung pag may kaba, ganyan. Pero since masama nga yung tiyan niya guys, sabi ko kay Nico, absent na lang ako kasi hindi namin alam, baka pagdating ng school pauwiin lang din siya ng teacher kasi nga baka magluya siya. And ano talaga siya guys, masama talaga ang pakiramdam kasi usually sa umaga 7 o'clock nagigising na yan. Today nagising siya ng alas 10 na pasado ng umaga, almost 11 na, kasi masama nga ang pakiramdam. Pero okay naman na siya ngayon. Meron na siyang strength, pero hindi lang muna namin siya papapasukin ng school. Baka bukas din is pa-absent na namin, pero hindi pa namin alam. We will try to assess kung kaya naman niya or hindi. But yeah, yun lang naman. And yun, pinakancel lang namin yung kanyang taxi or yung school ride niya. Tapos sa school din in-inform lang namin na absent siya. Yun lang naman. Hopefully maging okay na talaga lahat-lahat. So ngayon papunta kami ng Pesula, and kukunin natin yung damit na pinalabhan ni Nico doon. Tapos meron tayong mga dadaanan later na mga lugar-lugar, and of course isasama namin kayo. Dito pala sa Finland guys, nagsistart na mag-change ang mga dahon. Yung ibang dahon guys is sobrang yellow na, yung ibang puno nahuhulog na yung mga dahon nila, like yung mga birch trees nahuhulog na yung mga dahon, and yung ibang puno din. Tapos yung mga pines guys, yung mga old na dahon ng pines nahuhulog na rin sila sa ground, which is really good kasi they will improve the soil, yung quality ng soil, kasi magiging fertilizer yun. Ayan. Pero yung mga ganyan guys, yung mga pine trees, hindi lahat ng dahon yan is nahuhulog, pero there's a particular pine, yung Siberian spruce, daddy, right? The Siberian spruce, it sheds off all the leaves, isn't it? No, it's yeah. The Siberian spruce guys, yun naman siya na kind ng pine tree. Ang natatanggal talaga yung lahat ng kanyang mga yung kanyang mga yung mga pines, yung mga dahon-dahon niya guys. So dito tayo pupunta sa Pesula, and kukunin natin yung damit ni Nico kasi natapos na yun.
pa naman pa-laundry dito, Diyos niya marimar. Pero okay na lang kasi at least, diba? Hindi na ako maglaba nun. Hindi man din ako marunong maglaba. No, we don't have, I think. Krokotiileja vai? Crocodile we have. Yeah, different kind of fish. Hey guys, andito tayo sa isang pond. Hobby niya lang ito. Kapitbahay namin siya dito, guys. And meron siyang pond dito ng mga salmon. So dito kami bibili ng fresh salmon sa pond niya. Yung lalaki na naka-blue, siya yung may-ari, guys. And kunin niya yung susi dito. We're going to feed them. Se on se kalan ruoka? Joo. Onko se salmiakki? Tällaista pampua. Mikä se on? Mikä tää on? Siinä on jotain kalarasvaa ja mitä en minä tiedä oikein. Mutta tää on luomo. Ei ollut. No ei se ihan lumo. Hä? Ne on niinku kasvatus. Kasvatus. Okay. So ito is hindi siya organic, guys, pero kasi ano siya pond eh. Pero dito to sa amin, much better ito kasi galing talaga siya sa pond. So excited ako makakita. First time ko makakita ng lohi, guys, or yung salmon sa pond dito sa Finland. Ito si Grandpa is dati siyang nagtatrabaho sa government, pero hobby niya na lang to, guys, itong fishing. Maybe Anika can come, Daddy. No jos ei mene tuonne veteen. Niin. Täällä on. Minä en tiedä muuta siinä on. Voi Mutta luulisin, että joku 1000 kappaletta. Voi että! Siitä saa haavilla helposti. On tulossa. Voi että! Saanko heitä täällä puolella? Onko ne tulla tähän? Kyllä ne tulee siitä. Wow! 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 Hyvä! Did they come? Daddy, hold this. Hold it! You throw many! Onpa isoja. Joo. Ei tässä on varmaan suurimmat on. Voi olla 3. Wow! They get jealous. It's not jealous, it's just like they're hungry. Hatsinasta. Fish is more. Yeah. Nyt se vaan rupee hatsinassakin olemaan ihan Saimaan kirkas. Se kasvattaa sen tollaiseksi pienemmäksi kuin nää. Ja teurastaa. Oli se juuri se. Mites muuten tää korkeus oli tälleen, että noin, oliko tuo Ei ole mitään. Ihan vapaa. Tuolla kun näkyy tuolla Heinikossa, kun ylimmässä on valkoinen tuolla ja siitä. Tässä on kuitenkin sen verran korkeuseroa. Niin on. Saattaa olla virta on kun näissäkin. Kuitenkin aika kova. 160 on sitten tämmöistä.
melkein sullainen ja Sulla on tekone. ei oo. Siinä on mitään hintoa ja kaloja on paljon niistä. Aha. Joo, niin. Dali. Tää ei mene. Jää. Onko siellä myös kaloja? Siellä on iso. Oi, Kita kawan mama. Wow. Wow, look at there. Tässä on ympäri aika siellä kun hauki. So big. Look at that, it's so big. Dito din na side guys, meron din mga isda. Oh, sobrang lalaki. Wow! Per kala, monta ko kilo asoon. Seripo. Se paino. Siihen 5 kiloa kaloja menee sellainen. Oi että. Sanotaan 4-5 kalaa. 4-5 kala. Niin. Per yksi kala on semmonen. Vähän toista. Tää on iso. Pitää olla kasvaa niin aikaa vaikka kiloa. Tuleeko kiloa kesässä? Ei. Hyvä. Joo. Daddy has your phone. Daddy hold it. Amazing! Katso, siellä on iso kala. Vähän sellaisia ruipeloita, niin ei oikein ole syvä. Oh. Eli liian vanhoja. Joo. Mikä toi on, Daddy? Niin ikä tällaisella niin kuin... So ito yung pond dito guys. Meron siyang tatlong pond dito and ito yung hobby niya for 30 years. Mikä tämä on, Daddy? Se on vaan millä heinää otetaan tuota vettä. Täällä on jotain. Entäs toi? Se on saa roskaa ottaa tuota pinnalta. Uy. Yung mga isla guys, andun sila sa malalim na park. Gusto nila doon sa ilalim. Parsia perkkiä. Sitten sitä mukaan karkkoa, kun Ei ne tukkuun ei ole sitä rehua. Niin. Joo, ei se sitten varmaan onnistu. Ne meni jo. Niin, se melkein on. Olisi ollut sitä rehua, kun olisi sitä heittänyt, niin olisi saanut. No, ei se toisen kerran. Amazing. Dapat pala kapag nanguha ng isda dito guys, gagamitan ng pagkain kasi doon sila tatalon. Pero pag wala kasi iano din sila, mag-e-escape sila ba. Tatalino din yung mga salmon. Si Anika is andoon. Anika, tanipine! Dito na side, wala daw dito kasi marami daw garbage dito guys. Doon lang sa 2 pond ang meron. Pero this year daw, lilinisan daw ito. Tapos lalagyan daw ito ng mga seeds na mga isda. Dapat pala yung pond nila kasi doon meron pa sa kabila 1, 2, 3, 4. Pero 2 pond lang ang merong isda as of the moment. Ang ganda tingnan guys. Menan! 6 pala na pond meron dito guys. 2 malalaki tapos 4 na maliliit. Andun pa doon sa dulo. Sobrang dami pala. Yung isang pond guys, about 2,000 fish ang meron doon. Or more. Oh my god, sobrang dami. Tapos sobrang lalaki pa ng mga isda guys. As in, so in a couple of days babalik kami dito kasi bibilhin namin yung isda dito. Tapos yun yung gagamitin namin pang serve sa mga bisita namin guys na darating. Oh my gosh, sobrang gandang hobby nito ba, fish pond. Kasi sa atin ang fish pond madalas is diba, tawag nito yung
bangus, tilapia, hito. Dito sa Finland guys, hobby lang ito, hindi ito negosyo. Pero of course, bibili na lang kami for his extra. Tapos, bibigay niya sa amin na price is cheaper siya compare sa store. Tapos fresh pa talaga ito. Isipin nyo yun, napakaganda. Gusto ko ng ganito. Oh my god, ang ganda talaga. Nakakatuwa. First time ko makakita ng mga salmon na dito sa Finland na nasa pond. Habang nagchichismis pa sila doon guys, dito ako nakatingin sa pond kasi sobrang ganda talaga ng pond na to. Oh my god, can you imagine? Ang daming isda guys. Ayan, ang ganda guys, grabe. Itong pond na ito dito, konti lang daw ang isda dito, pero yung sobrang malalaki talaga, yung isang isda guys, mag-equivalent siya ng 2 to 4 or 3 to 4 salmon, yung isang isda. Doon sa kabila naman is mga mga dalawang salmon ang equivalent ng isang salmon. So, times 2 talaga, malalaki talaga siya guys, compare doon sa mga stores na salmon. So, ang tawag sa salmon na ito guys is yung Finnish na salmon or yung Kirjolohi. Pero ito siya is cultured na ito kasi pinapakain. Kasi yung organic guys, yung nanggaling sa wild, sa pond, sa lake, sa river, yun naman is wild yun, or yun ang organic. Pero ito is since pinapakain siya ng fish feeds, na fish fats, and ano pa ba yung explain niya doon sa food. Hindi na siya organic, but it's still very good, diba? Ayan, no? At least di na kami bibili sa store, and fresh from the pond talaga yung mabibili namin isda dito. Ang ganda tingnan ng pond guys. If you are just here, very close, kita nyo sobrang ganda talaga. Ang laki ng lupa niya dito, as in. Sobrang dami niyang mga storages din dito guys. Ang laki ng lugar niya. Tapos ito dito guys, naka-fence siya kasi may mga bata daw na pumupunta dito. Tapos nangunguha daw ng isda. Kasi naku-curious sila. Pero hindi pwede manguha dito ng isda guys kasi private owned ito na lugar. Kaya meron siyang fence talaga. Nilagyan siya ng fence for protection na rin. Ayan. Doon din sa kabila sa may forest na side, nilagyan din siya ng fence. Para walang pumasok dito and manguha. Kasi alam niyo na may mga bata curious. Ayan. Pero sabi ni Papa or ni Grandpa, daw, mga bata daw ang pumupunta para manguha ng isda. Kasi nga due to curiosity, hindi naman daw mga matatanda. Kasi yung mga matatanda, alam naman niya na hindi pwede. Pero yung mga bata kasi, alam niyo na, curiosity. Diba? Nung bata ako guys, ng isda din ako kasama ng mga friends ko. Yung pain namin sa isda is yung snail. Pero dito naman, pag kinuha yung mga isda, mag-throw lang ng food, tapos iano siya ng net. Tapos makuha na yung isda. Or yung salmon. Uy, ang ganda talaga, grabe. First time ko talaga nakakita ng ganito dito sa Finland. Never before. Itong araw lang na to, first time. And sobrang lapit lang nito sa bahay namin. Oh my god, first time ko dito na side ng gubat na to. Oh my god, oh my god, oh my god.